Hindi ganun. Matagal na pinabala sa akin. 11 minutes na lang. Ayaw na sa mag-aaral, nagtataglay ito. Nagtataglay ko ng chemical na nagdudulot ng cancer. Ayon sa doktor, mismo ang doktor na yan ang sabi, masama ang naninigarilyo sa ating kalusugan. Studies pa. Tidak talamak pa rin sa ating bansa ang naninigarilyo. Mismo ang presidente natin ay hindi mapigilan sa paggamit nito. Ilan na katisay? Si gender. Magkaiwala yung gender. Maraming dahilan kung bakit naninigarilyo ang mga tao. Ito ay peer pressure, curiosity. Dahil iniisip nila na Erika. Erika. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa De La Salle University sa Marinas sa Course of Architects. Guys, pakilala sa binibining sa Celta. Ito. Magandang hapon po sa mga tagapakinig. Nandito po ako sa inyong harapan upang magtalungkati tungkol sa issue ng teenage pregnancy. Simula sa pagsira ng pangarap, teenage pregnancy. Ang makakilala ng isang tingsite na magdadala sa isang paraisong malayo sa problema at nagmamahalang tapat ay pangarap ng mga matatanda. Ngunit hindi ito nangyayari sa realidad. Sa halip, ang mga kababaihan ay dinadala sa mumurahing hotel at pinapalaga sa malakas na lugar. Karamihan sa kababaihan ngayon ay inaabando na matapos ng pagsawaan at ang kadalasan ay butis pa. Karamihan sa kababaihan ngayon ay may sarili ng mga anak. Sa edad ng 15 anyos, 35% ay isa ng magulang. Ngunit, bakit meron may mga taong nagkasap na ito? Dahil ba sa may kontraseptibo ang masasalan? Ito ba may disipuluhan? Isa rin ang dahilan nito ay ang media. Sa media ginagawa ko ng mga tao ang pagkakumaling sa romansa at pinapagana ang kaisipang sexual. Ang mga barkada rin ang siyang nag-joke upang gawin ang gawain ito. Hindi rarami ang mga kabataang nabubuntis kung ang prioridad nila ay kanilang pag-aaral at hindi ang makikipagtalik sa ibang tao. Tayo mag-zoom. Bunga ng mga gawain ito ay ang maagang responsibilidad. Ang pagbubuntis o pagkakaroon ng anak ay biyaya mula sa medokal. Ngunit ito ay nakatagda sa tamang edad ng sa mga taga-kapanin. Dapat natin bigilan ng issue ito. Maging malawak ang ating pagbutis. Maging pagpagtsak sa ating pagbutis. Layuan natin. Gawin natin
sa lahat, layuan natin ang maging mapagmatsyag at mapanuri sa ating kapatiran. Layuan natin ang puso upang hindi tayo mapalapit sa puso. At higit sa lahat, alagaan natin ang templo na ibinigay ng Diyos para sa atin. Muli, maraming salamat po sa mga tanong. Siya po ay isa sa nag-aaral sa De La Salle University, Las Marinas,